Hi guys! So, pauwi na po kami and sa bahay meron daw silang pinaprepare na welcoming celebration for our baby. So, here's Papa Milan, Daddy Milan. What can you say? Very happy. Very happy. Everything is healthy also. We already checked the baby with India. And he's very happy and healthy. No problem. And here's Mommy ba? Vilas ba? Kemsho? Bumajama. So, very happy din siya. And right over here, Masi, Foy. Foy. Kemjo, Foy. Hawak-hawak niya yung baby natin, guys. Very, very, very sanjo. Natutulog siya. He's not crying, no? Very, very mabait. Yes. So, and oo nga, and maulan ngayon. Ipapakita ko sa inyo. So, ayan ang lakas ng ulan, guys. Oh. It's blessing if it's raining daw. Na, tama? It's when blessing. Someone died, there is always rain. When someone get born, there is always rain. So, ayun daw yun, guys. So, pauwi na kami. We will reach after 2 hours. So, bantaan ko kayo sa mga kaganapan later. Hey, keep. Jai Swaminarayan. उतरा से
કાન્યા આવી જતા જીજુ ખાઈ ના કેવું થાકી ગયા ખુશ ખુશ પણ થાકી થઈ હા તાકી ગયા પણ ગાડીમાં રોડ ખરાબ હતો ને ખરાબ છે પણ ખાઈ નહીં ઘરે આવવાનું ને પણ ખુશીમાં થાક નહીં લાગ્યો નહીં થાક લાગે Hi guys, so nakarating na kami dito sa May Valley and everyone is here. Nandito sila para kitain yung baby and i-welcome kami. So, ganito talaga yung celebration dito guys, lalong-lalo na kapag darating yung baby. Dahil nga meron kaming welcoming party guys, ay bumili kami nitong medyo malaking cake para nga mabigyan lahat ng mga pupunta. After ngang umalis ng mga tao dito guys at mga bisita, binigyan pala kami nitong regalo mula sa hospital. Kaya naman ay pina-open ko kay Jano ito at tinignan nga namin. Hi guys! So, finally, nakapag-freshen up na tayo. Ayan. Nakaligo na tayo ng katawan. And ngayon, nagpapahinga na tayo kasi ito yung first night natin dito sa may Vavdi. Na-discharge na nga kami kanina. And winelcome nga ako. Winelcome pala yung baby, hindi ako. So, winelcome yung baby dito sa bahay namin. And sobrang daming taong nagpunta dito. Kanina kasi, ganito kasi yan guys, para sa mga nako-confuse, no? Naalala nyo ba nung kay Mohini Bobby, nagpunta kami para mag-design para sa entry nga nung baby niya. So, dahil nga si Mohini Bobby is meron siyang magulang dito sa India, nag-entry siya ng 2 beses. Una, entry is dun sa bahay nila, na bahay nila talaga. Tapos yung pangalawang entry is yung bahay ni Najay Dibay. So usually yung mga tao dito talaga guys is nagpupunta sila sa bahay ng asawa nila pagkatapos mga after 1 month or 1.5 month or minsan madalas karamihan sa kanila after 3 months. So pinapalaki muna nila yung baby doon sa bahay ng bahay nung babae. Pero dahil sa case ko guys, although merong nag-ampon sa akin, alam niyo naman na merong nag-ampon sa akin dito sa India guys, which is kalapit bahay lang namin. Hindi na namin sila inobliga pa na i-entrance ako, ganon. Ang ginawa namin, sinabi na lang namin sa kanila na direkta na lang mag-e-entry yung bata. So, in-skip na namin yung part na mag-e-entrance kami doon sa bahay ko talaga. Since wala nga akong bahay dito sa India, nasa Philippines. So, ayun, after naming ma-admit sa hospital for 3 days, pagka-discharge namin, tinawagan na nga namin sila na, ayan, pauwi na kami. And that time, di ba, wala si father-in-law, nasa bahay lang siya. Tapos kaming 3 ni na Jano, Milan, 4 pala. Jano, Milan, mommy, ako. Kami lang yung nagstay sa hospital. So, nakipag-coordinate kami na ganito, malapit na kami, ganyan. And nag-ready nga daw sila ng welcoming celebration, which is normal dito sa India.
Tapos kukuhanin nga yung footprints ng baby. So, dinisign nila yung buong, maulan kasi guys kaya yun lang yung na-design nila. Dinisign nga nila yung buong entrance. And dapat ilalagay hanggang dun sa may pinaka-temple. Pero dahil nga mahaba-haba yung lalakaran, dito na lang sa may mismong first room dinesign. And very concerned din kasi kami dun sa mga dun sa mga insekto. Baka mabigyan ng insekto yung baby. So, hindi na namin pinaano dito sa may second room para safe. So, ayun. Nagpunta yung mga close relatives namin, mga kaibigan ni mommy, yung mga pinsan ni Milan, ganyan. So, winelcome yung baby. And yung mga tao dito, nagpunta talaga sila para kitain yung baby namin. And very ako sa feedback, kamukha ko daw, ganyan, maputi daw. Xerox copy ko daw. Sabi ko naman, hindi pa naman natin masasabi kung Xerox copy ko. Baka mag-iiba pa yung itsura niyan. Hindi pa kasi ma-determine, di ba? Kasi madalas nag-iiba yung itsura ng mga baby. Tapos, ayun, nag-cut lang din kami ng cake. Nag-cut ng cake, kinuha yung footprints ng baby. Kasi dito sa India, guys, pinaniniwalaan, no? Kapag mayroong bagong panganak, kukuhanin talaga yung footprints, tapos ipe-preserve nila. So, merong kangku na tinatawag. So, ayun. Medyo concerned pa nga din ako, guys, kasi yung kangku, medyo sensitive kasi yung skin ng baby ko. Hindi ko, sasabihin ko lang sa inyo sa mga susunod na araw yung nangyari. Pero, very sensitive yung skin ko. And, binilinan kami ng doktor na wag mo nang masyado magpahid ng kahit ano. Pero dahil nga tradisyon nila, wala naman akong magawa. And hoping na walang masyadong maging reaction yung balat niya. So, ayun. Welcome kami. I'm very happy. Pinagpapahinga nga ako lahat ng mga tao. Tinanong kung okay lang ba ako. Parang kahit hindi ako part ng kahit hindi ako taga dito, feeling ko talaga na mahal nila ako and party na ako ng society nila, party na ako ng family nila and sobrang babait nila sa akin dito. Siguro ganun talaga, no? Pag mabait ka sa mga tao dito, magiging mabait din sila sa'yo. So, halos lahat ng kapitbahay namin, pagka-enter namin, pumasok talaga dito sa bahay, kinongratulate kami, tinignan yung baby, nilaro nila, ganyan. So, yun. Para sa mga nagtatanong pala guys, yung mga footprints, kinukuha talaga yon para i-preserve kasi pinaniniwalaan na swerte nga daw. Swerte yung footprints ng mga bata. Especially kapag babae yung anak mo, pinaniniwalaan na Lakshmi means goddess of wealth and prosperity. Pero kahit boy, yung baby mo, kukuhanin pa rin nila yung footprints basta mayroong bagong parte ng pamilya. Gaya nung pumunta ako dito sa bahay ni na Milan, nung kinasal kami, kinuha din yung footprints ko, guys. And naka-preserve siya hanggang ngayon. So, ayun, magpapahinga na ako, guys. Para hindi masyadong, para makarecover ako agad dito sa may, sugat ko, sa may pagkaka-CS ko. And then, balitaan ko na lang kayo sa mga kaganapan bukas. And for sure, mamumuyot yung baby namin kasi maghapon siyang tulog. So, ayun, update ko kayo tomorrow.